Bukod sa dagdag sahod para sa government employees at dagdag retirement pay sa SSS members, gusto rin ihabol ng Kongreso ang panukalang lower income tax. Pero ano ba tsansa na ito'y maisabatas? Saksi si Victoria Tulad. Kahit wala ng isang taon ang natitira para sa kasalukuyang Kongreso, tiwala pa rin daw itong kayang ipasa ang panukala para ibaba ang income tax. Pero yan ay kung isa-certify itong urgent ng Pangulo. Kaya naman nakipagpulong ang mga lider ng Kamara at Senado sa Pangulo tungkol dito kahapon. We made our pitch for it. We made a vigorous presentation. Hindi naman sinabi ni Presidenting no. Pero wala pa ring marching order mula sa Pangulo na ipasa ang panukala. Bagay na mahalaga, lalo't madalas walang quorum o kulang ang bilang ng mga kongresista para magtalakay ng mga batas. And sabi niya, sige, kanya, okay, you have said your piece. So we expect them to, at some point, to say no, they agree or they don't agree. Tila magkakaproblema rin ang panukalang dagdagan ng 2,000 pesos ang retirement pay ng SSS members kahit pa kapwa ipinasa na sa Kamara at Senado pero naghihintay ng formal na ratifikasyon para lagdaan ng Pangulo. Sabi kasi ni House Speaker Sonny Belmonte, kailangang taasan din ang kontribusyon ng mga miyembro, bagay na laman ng ipinasa ng panukala sa Kamara pero kailangan pang talakayin sa Senado. Kontra ito sa sinabi ni Senador Cynthia Villar na hindi na kailangang taasan ang kontribusyon basta ayusin ng SSS ang koleksyon. Hindi pwedeng ipasa mo lang yung relatively big pension increase in terms of the resources of the SSS and the number of people there. Kung hindi masa-certify as urgent ang mga naturang panukalang batas, ang tanong ngayon, kaya pa bang maipasa ang mga ito bago mag-eleksyon 2016? Mag-a-adjourn ng Kongreso sa December 19 para sa Christmas break at babalik sa January 19. Pero muli ito magre-recess sa Pebrero para sa campaign period. Pero ang panukala para sa dagdag sahod at bonus para sa government employees, kumpiyansa ang Kongreso na maipapasa dahil inendorso na ng Pangulo. May nakahanda ng mag-sponsor nito sa Senado, bagamat kinu-question na agad ng ilan. I question the motivation. Why now, not yesterday? Paliwanag ng Budget Department, 2012 huling nireview ang sahod ng government employees at kada 3 taon ito dapat nire-review ayon sa Joint Resolution No. 4. The elections has nothing to do with this. This administration is going to get a lot of points, not only for this, but of the way it has managed the economy. Tatalakayin na rin ito sa House Committee on Appropriations bukas, pero kailangan pa rin ng sapat na attendance ng mga kongresista. And if by stroke of luck magkaroon kami ng quorum tomorrow evening at tomorrow afternoon, then don't be surprised if we are able to pass it both on second and third reading tomorrow. Pero tulad sa Senado, may mga umalma. Kinwestiyon ng Makabayan Bloc kung bakit 12% lang umano ang dagdag sahod ng mga guro at nurse, habang ang top government officials ay makatatanggap ng 76% to 233%. Ang increase sa proposal na ito ay aabot lamang sa 2,205 pesos. So sa isang buwan, 551 pesos ang magiging dagdag. Divided by working days, papatak, something like 24 pesos per day ang magiging increase para sa mga public school teachers. May mga grupo ng araw na magpoprotesta sa panukala. Isipin nyo na lang 551, 24 pesos isang araw. May kalahating kilong bigas. Dito makakabili. Paliwanag ng Budget Department, mas malaking pondo pa rin ang mapupunta sa mga mabababa ang sahod kesa sa mga middle manager at nasa executive level. Halos 89% ang pupunta sa lower salary grades. That salary grade from what? 1 to 24. Ilan ang pupunta sa executive? 3.82%. Natural yan dahil mas marami talaga ang mga nasa mababang pwesto kesa sa mga boss kahit sa gobyerno. Nauna nang ikinatwiran ng gobyerno na kailangang ipantay ang sahod ng mga executive sa pasahod ng private sector para maengganyo ang magagaling na maglingkod sa gobyerno. Ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi.